Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Napolcom, huwag tularan ng pulis na nanakit ng babae. Concerned agencies, pinagkokomento ng Korte Suprema sa petisyon ni Bato laban sa ICC arrest. Panawagang sumuko, inihain ng 5 senador. 95 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Cebu drivers tumakas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagbabala si National Police Commission o Napolcom Chairperson Rafael Vicente Calinisan sa mga pulis na huwag tularan ng Police Corporal ng Malolos City Police Station na nag-viral matapos makuna ng video habang sinasaktan umano ang kanyang live-in partner noong May 10. Sa press briefing sa Quezon City noong May 13, Miyerkules, sinabi ni Calinisan na sinibak na sa pwesto ang naturang pulis habang nagpapatuloy ang motu proprio investigation ng Napolcom laban dito. Ayon kay Calinisan, maaari pang tuluyang matanggal sa serbisyo ang respondent police corporal kapag natapos ang administrative proceedings. Binigyang diin din ng opisyal na magpapatuloy ang investigasyon kahit humingi na ng public apology ang pulis o umatras pa ang complainant sa kaso. Kasabay nito, iniutos din ng Napolcom ang pagrerepaso sa recruitment at screening process ng mga aplikante sa police service upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Inatasan ng Supreme Court of the Philippines en banc noong May 13, Miyerkules ang gobyerno at iba pang respondent na magsumite ng komento sa loob ng 72 hours kaugnay ng petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO at injunction laban sa posibleng pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC. Humingi si de la Rosa ng proteksyon laban sa anumang hakbang para siya'y maaresto o madala sa ICC habang dinidinig ang kaso. Matatandaang noong May 12 ay naghain ng mga senador na sina Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riza Ontiveros at Bam Aquino ng Senate Resolution No. 395 na nananawagang kusang sumuko si De La Rosa at sumailalim sa legal na proseso. Kinontra naman ni Vice President Sara Duterte ang naturang panawagan at iginiit na walang legal na bisa sa bansa ang warrant na hindi inilabas ng korte sa Pilipinas. Nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG ang tinatayang 95 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes matapos abandonahin ng mga driver ang 2 container vans sa Mandaue City, Cebu nitong madaling araw ng May 12, Martes. Ayon sa Coast Guard, ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence reports hinggil sa misdeclared cargos na ipapasok umano sa Cebu. Namataan ng Coast Guard intelligence operatives ang 2 container vans sa North Reclamation Area ngunit mabilis umanong tumakas ang mga driver matapos mapansing minamanmanan sila ng mga otoridad. Narecover sa mga container van ang 1,900 master cases ng hinihinalang iligal na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 95 million pesos. Wala umanong maipakitang importation at tax documents para sa shipment kaya agad itong isinailalim sa kustodiya ng Coast Guard at Bureau of Customs o BOC para sa investigasyon at kaukulang kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.